Matagal na panahon na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa alaala namin ang mga karanasan sa Aurora Street, Digos City. Sa bahay na inakala naming simpleng tirahan lang, ngunit naging simula ng bangungot. Ikinuwento sa amin ni Tita Janice ang nakakatindig balahibong karanasan nila sa bahay na kanilang inupahan noon sa Aurora Street. Hindi nila alam, ito pala'y kilalang haunted house sa lugar. Bungalow style ang bahay. Sa harap ay sala, sa gitna dining area, at sa kabilang dulo ay kusina. May hagdan paakyat sa 2 kwarto. Sa tabi ng dining table ay may isang malaking rectangular na bintana kung saan tanaw ang labas, pati na rin ang isang punong tambis, makopa. Sa likod naman, ginawang bodega ang malawak na lote para sa negosyo nilang ice cream. Unang beses nilang napag-usapan ang bahay nang nagpapasalon si Tita Janice. Nang marinig ng mga trabahador kung saan siya nakatira, tila nanlamig ang mga ito. Ayon sa kanila, kilalang pinamumugaran ng White Lady ang bahay na iyon. Tuwing gabi, may babaeng nakaputi na lumilitaw at sumusunod sa mga dumaraan. Kaya raw wala ng tricycle na dumaraan tuwing oras ng gabi. Unang gabi pa lang, na naginip si Tita Janice. Sa panaginip, nagising daw siya, naupo sa kama. Sa tapat, may bintana. At doon, may babaeng nakaputi at umiiyak. Mahaba ang itim nitong buhok at nakatingin sa labas. Nang lapitan niya ito sa panaginip, ang sabi ng babae, "Dito ako nakalibing." Nang tumalikod si Tita Janice at bumaba para buksan ang ilaw sa kusina, naramdaman niyang may natapakan siyang buhok sa sahig. Napansin niya ang buong sahig ay buhok. Doon siya biglang nagising, pawis na pawis at takot na takot. Minsan, nagbakasyon ang sister-in-law ni Tita Janice at doon natulog sa second bedroom. Kinaumagahan reklamo agad niya. May naririnig daw siyang mga hakbang sa madaling araw. Minsan tumitigil pa sa harap ng pinto ng kanyang kwarto. Pero pag